Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na nabigong makilahok sa pagpili ng recruitment ng pulisya, at ang lalaking iyon ay si Chin Fang. Kaya pinayuhan siya ng kanyang lola na magbakasyon sa Thailand at makipagkita sa kanyang tiyuhin. Sinabi ng lola na ang kanyang tiyuhin ang numero 1 detective sa Chinatown ng Thailand. At ang kanyang pangalan ay Tang Ren, o mas pamilyar na tawag kay Uncle Tang. Sa isang lugar sa Thailand, ilang pulis na pinamumunuan ng isang pulis na nagngangalang Huang, ay nagsasagawa ng pagsalakay sa isang anti-gang tindahan. Gayunpaman, ang target na kanilang hinahabol ay wala na. Hindi nagtagal, dumating din sa lugar ang isang grupo ng mga pulis. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang detective na nagngangalang Kontay. Nakaribal ni Huang sa paglutas sa kasong ito. Sa gitna ng debate, nakita ng isang forensic expert ang isang item na inaakalang ebidensyang ginamit ng salarin para patayin ang biktima. Kinabukasan, lumabas ang autopsy report mula sa insidente kagabi. Narinig ito ni Huang at Kontay at pagkatapos ay muling nagtalo at nakipaglaban para makuha ang report file. Ito rin ang nag-trigger sa kanilang mga nasasakupan upang lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang hepe ng pulis at syempre galit na galit ito nang makita ang mga kilos ng kanyang dalawang nasasakupan. Bilang resulta, hiniling kina Huang at Kontay na makipagkita sa kanyang meeting room. Habang nasa meeting room, nagbigay ng ulat ang hepe ng pulisya sa mga resulta ng autopsy sa insidente ng pagpatay kagabi. Napag-alaman na ang biktima na natagpo ang patay kagabi ay isang lalaking nagngangalang Sompat, at siya ay suspect din sa isang gold robbery sa lugar ng Chinatown. At ang ninakaw na ginto ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Mr. Yan. Ang sanhi ng pagkamatay ni Sompat ay pagtama ng isang matigas na bagay sa kanyang ulo. Bilang karagdagan, tinatansya nila na ang suspect sa pagpatay ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na gumamit ng bakal bilang tool sa pagpatay. Batay sa mga resulta ng pagsisiyasat, ang pinangyarihan ng krimen ay may isang pasukan lamang, iyon ay ang pintuan sa harap. Sinabi ni Huang na dinala niya ang CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng krimen, at automatikong ni-reset ang CCTV footage tuwing 7 araw. Ipinagpalagay din ni Huang na ang may kagagawa ng pagpatay ay ang kasamahan ni Sompat na tumulong sa kanya na magnakaw ng ginto sa Chinatown, dahil ang gintong ninakaw nila ay hindi nakita sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay sinabi ng hepe ng pulisya na sino man ang makakahanap sa ginto at makalutas sa kasong ito, nangako siyang ibibigay sa kanya ang posisyon ng deputy chief. Sa kabilang banda, si Uncle Tang ay abala sa pagsusugal. Sa katunayan, abala siya kaya nakalimutan niyang sunduin si Chin sa airport. Nang matawagan siya, naalala lang niya na kailangan niyang sunduin si Chin. Nang makita niya si Chin sa airport, nagdahilan si Uncle Tang at ipinagyabang ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya ay huli dahil siya ay abala at nag-iimbestiga ng isang malaking kaso. Dinala ni Uncle Tang si Chin sa isang nightclub para makilala ang kaibigan niyang si Kontay. Maraming babae doon, at habang ginulo si Chin, sinadya ni Uncle Tang na naglagay ng tableta sa inumin ni Chin. Ngunit tila alam ni Chin ito at nang hindi nalalaman ni Uncle Tang. Ipinagpalit niya ang kanyang inumin sa inumin ni Uncle Tang. Gayunpaman, nang inumin ito ni Chin, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at lumabas na mas malakas ang dosis ng inumin ni Uncle Tang hanggang sa tuluyang malasing si Chin at napahiga sa kama. Kinabukasan, nagising si Chin mula sa kanyang pagkakatulog at nakita niya si Uncle Tang na nakasilip sa banyo. Pero si Chin ang sinisisi, dahil nang mahuli silang nakasilip, agad na sinaway ni Uncle Tang si Chin na parang si Chin ang nakasilip. At lumalabas na ang magandang babae na sinilip nila ay ang landlady, si Aziang. Pagkatapos ng insidenteng ito, inimbitahan ni Uncle Tang si Chin na mananghalyan. Tila, nalaman ni Uncle Tang ang katotohanan mula sa lola ni Chin na gusto ni Chin ang mga kakaibang bagay at gusto niyang maging isang detective. Sa makatuwid, inalok ni Uncle Tang si Chin na sumama sa kanya sa paglutas ng isang kaso. Pagkatapos ay pumunta sila sa pamilihan ng hayop at bumili ng aso. Pagkatapos noon, inayos nila ang aso at pagkatapos ay ibinigay sa isang lola na tumawag noon kay Uncle Tang at humingi ng tulong para mahanap ang nawawalang aso. Pagkatapos malutas ang kaso at mabayaran, inimbitahan ni Uncle Tang si Chin na bumili ng gintong kwintas na gagamitin niya sa paglutas ng kaso. At ang masama pa, humiram si Uncle Tang kay Chin bilang karagdagan sa pagbili ng kwintas. Si Chin, na nadismaya kay Uncle Tang, ay nagmadaling umuwi at nag-impake ng kanyang mga gamit at balak bumalik sa China. Gayunpaman, napigilan ito ni Uncle Tang. Galit na galit si Chin kay Uncle Tang, at pagkatapos ay tinanong niya si Uncle Tang kung siya ay talagang detective. Maging si Chin ay inilantad din ang lahat ng kasinungalingan ni Uncle Tang.
Halimbawa, ang kwintas na binili niya ay hindi para sa paglutas ng kaso, ngunit para ibigay kay Ziyang bilang regalo sa kaarawan. Pagkatapos, ang kanyang pagkaantala sa pagsundo kay Chin sa airport ay hindi dahil pagkaantala niya sa kanyang paglutas sa kaso, kundi dahil siya ay abala sa pagsusugal. Narinig ni Uncle Tang ang napakadetalyado at tumpak na pagsusuri ni Chin, kaya inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali at hinikayat si Chin na manatili doon. Nangako rin siyang sasamahan si Chin sa isang lugar na gustong puntahan ni Chin. Kinabukasan, lumabas ang mga resulta ng fingerprint mula sa pulis. Lumalabas na ang sospek sa pagpaslang kay Sompat ay si Uncle Tang, na kasalukuyang nagpapa-facial treatment sa isang salon. Habang siya ay nasa facial treatment, isang misteryosong tumatawag ang nagsabi sa kanya na maraming pulis sa paligid niya na gustong arestuhin siya sa kasong pagpatay at pagtatagunin ng ninakaw na ginto. Dumating ang isang grupo ng mga pulis at hindi maiiwasan ang paghabol. Nang mapalibutan si Uncle Tang at malapit ng mahuli ni Huang, biglang lumitaw si Chin at agad na pinalo ang binti ni Huang hanggang sa tuluyang matamba si Huang. Bilang resulta, sina Chin at Uncle Tang ay pinaghahanap na ngayon ng pulisya. Habang nagtatago silang dalawa, isang nalilitong Chin ang nagtanong kay Uncle Tang kung bakit siya hinahabol ng mga pulis. Si Uncle Tang, na nalilito, ay nagtaka rin tungkol dito at sa halip ay tinanong si Chin kung sino ang pinatay ni Chin. Nang marinig ang mga salita ni Uncle Tang, agad na naging emosyonal si Chin at muling nagsimula ang pagtatalo sa pagitan nila. Sa kabilang banda, alam ni Kontay na ang kanyang matalik na kaibigan ay ginawang takas ni Huang. Kaya hindi niya ito tinanggap at sinabing walang basehan ang mga akusasyon ni Huang at walang ebidensya. Ipinaliwanag ni Huang na 3 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng kaso ng pagnanakaw ng ginto at ang mga nalikom sa pagnanakaw ay itinago sa workshop ni Sompat. At nang gusto nilang tambangan si Sompat sa lugar na iyon. Lumabas na si Sompat ay natagpuang walang buhay at wala na doon ang ginto mula sa pagnanakaw. Batay sa mga investigasyon ng CCTV, ang huling pumasok sa lugar ay si Uncle Tang. Bukod pa riyan, may fingerprint si Uncle Tang sa ebidensya ng pagpatay. Si Kontay, na nakarinig sa paliwanag ni Huang, ay wala nang ibang masabi at ang nakakatuwa, si Kontay, na dati umamin na si Uncle Tang ay kanyang mabuting kaibigan, ay talagang nagsabi na hindi niya kilala si Uncle Tang. Gayunpaman, lalo lang siyang na-corner ng pahayag ni Kontay nang makatanggap siya ng tawag mula kay Uncle Tang. At pagkatapos, hiniling niya kay Uncle Tang na isuko ang kanyang sarili. Samantala sina Uncle Tang at Chin na nagtatalo pa rin. Bigla silang hinarap ng 3 estranghero na magnanakaw. Akala nila ay pinatay ni Uncle Tang si Sompat at itinago ang ninakaw na ginto. Nalito si Uncle Tang nang tanungin siya kung nasaan ang ginto, sinabi niya na inutusan lang siyang magdala ng isang kahon at ilagay ito sa isang parking lot. Pagkatapos, sinubukan ng mga tulisan na pumunta sa lugar na binanggit ni Uncle Tang. At ang isa sa mga magnanakaw ay hiniling na bantayan sina Uncle Tang at Chin. Pagkatapos sa wakas ay nakatakas sina Uncle Tang at Chin at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay. Gayunpaman, habang nasa daan, nakita nila ang balita na ngayon ay pareho silang takas para sa isang kasong pagpatay. Pagkatapos ay tinawagan ni Uncle Tang si Kontay at hiniling na makipagkita sa kanyang inuupahang bahay. Dagdag pa rito, hiniling niya kay Kontay na dalhin ang kasalukuyang ulat ng kaso. Pagdating niya sa bahay, agad na binigyan ni Uncle Tang si Ziyang ng gintong kwintas habang ipinapaliwanag ang problemang nangyari. Gayunpaman, nang hindi pa tapos magpaliwanag si Uncle Tang, 3 magnanakaw ang dumating. Pagkatapos, sinabi ni Ziyang kina Uncle Tang at Chin na magtago sa itaas. Habang nakikipag-usap si Ziyang sa mga magnanakaw na nagsasabing sila ay mga kaibigan ni Uncle Tang. Sinabi ni Ziyang sa kanila na sina Uncle Tang at Chin ay nasa itaas. Hindi nagtagal, pumunta si Kontay kay Uncle Tang at binigyan siya ng mga dokumento tungkol sa kaso. Ngunit hindi nagtagal, dumating din doon si Huang at nagtago rin si Kontay sa itaas. Dumating doon si Huang upang ipagdiwang ang kaarawan ni Ziyang. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaiba doon. Pagkatapos, agad niya itong tiningnan. Laking gulat ni Huang nang pumasok siya sa silid ni Ziyang dahil nakita niya ang magnanakaw. Mabilis, ginulo ni Ziyang si Huang at inamin na ang taong iyon ay pinsan niya. Uuwi na sana si Huang ngunit nakaramdam siya ng hinala sa kwintas na suot ni Ziyang. Lalong lumakas ang kanyang hinala at agad niyang pinasok ang silid ni Ziyang at natagpuan si Kontay at ang mga tulisan na nagtatago rin doon. Pero kinanta nilang lahat ang happy birthday song kay Ziyang, na para bang nandoon sila para ipagdiwang ang kaarawan ni Ziyang. Matapos maramdaman na ligtas na ang sitwasyon, ibinigay ni Kontay ang mga dokumentong hiniling ni Uncle Tang at nagbigay din ng tiket sa barko para makatakas sa ibang bansa. Habang hinihintay nila ang barko sa daungan, sinabi ni Uncle Tang kay Chin ang tungkol sa kronolohiya ng nangyari sa kanya. Nang marinig ito, naramdaman ni Chin na may kakaiba at pinayuhan si Uncle Tang na siya mismo ang mag-imbestiga sa kaso upang matuklasan ang katotohanan. Pagkatapos noon, nagsimula na ang kanilang investigasyon.
Napipilitan silang pumasok sa isang tindahan para baguhin ang kanilang hitsura sa estilong detective. Pagkatapos, nagsimula sila ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lugar na nauugnay sa kaso. Hanggang sa wakas, pumasok sila sa isang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Sompat. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, biglang may narinig silang papunta sa lugar na iyon. Mabilis na nagtago ang dalawa sa ilalim ng kama. Habang nagtatago, nakita ni Chin ang isang clue, iyon ang mga bakas ng sapatos ng isang tao sa dingding sa ilalim ng kama. Kinabukasan, binisita nila ang bahay ni Kontay at humingi ng tulong kay Kontay sa pagdadala ng mga detalye tungkol sa personal na data ni Sompat. Hindi lang iyon, gusto rin nilang pumunta sa istasyon ng pulisya upang makita ang kuha ng CCTV sa paligid ng pinangyarihan ng krimen. Siyempre, agad na tinanggihan ni Kontay ang kahilingang ito dahil maaari itong magresulta sa pagkatanggal sa kanyang trabaho. Ngunit may ibang ideya si Uncle Tang, agad niyang binyantaan si Kontay na sasabihin niya sa asawa ni Kontay na si Kontay ay talagang may babae. Dahil hindi na niya ito maiiwasan. Napilitan si Kontay na sumang-ayon sa kahilingan ni Uncle Tang at Chin. Sumunod, nagsimula silang magplano, at sa planong iyon ay magiging pain si Uncle Tang at hahabulin siya ng mga pulis. Samantala, papasok sina Chin at Kontay sa kwarto ni Huang para tingnan ang CCTV footage para masuri ito ng mas detalyado. Sa madaling sabi, nakakuha sila ng impormasyon na si Sompat ay may anak na lalaki, ngunit nawala ang kanyang anak noong 1 taon. Ipinapakita ng karagdagang impormasyon na madalas bumisita si Sompat sa isang coffee shop. Pagkatapos, nagmadali silang dalawa na bumisita sa coffee shop, at muli silang nakatanggap ng impormasyon na madalas na nakaupo si Sompat sa tabi ng bintana habang itinuturo ang kanyang camera sa isang apartment. Pumunta sina Chin at Uncle Tang sa apartment at humingi ng data ng bisita sa guard ng apartment. Matapos, suriing mabuti ni Chin, lumabas na may kaibigan ang anak ni Sompat na nakatira sa apartment na ito, at ang pangalan niya ay Snow. Pagkatapos ay pumunta sila kay Snow para magtanong ng ilang katanungan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nakitang matibay na pahiwatig. Nang papalabas na sila ng apartment, bigla silang hinuli at dinala sa kung saan. Ang mga tauhan ni Mr. Yan ang tumidnap sa kanila, dahil dito naisip ni Mr. Yan na sila ang kumuha ng kanyang ginto. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Uncle Tang na hindi siya ang may kagagawa ng pagnanakaw ng ginto ni Mr. Yan, at talagang sinabi ni Uncle Tang ng detalyado kung sino ang mga may kagagawa ng pagnanakaw ng ginto. At isa sa kanila ay ang assistant ni Huang na nagngangalang Tony. Sa panahon ng pagsalakay sa bahay ni Ziyang, hindi sila nahuli ni Tony nang makita niya silang nagtatago sa aparador. Ito ay dahil ayaw ni Tony na makuha ng pulis ang ginto mula sa kanila. Binigyan sila ni Mr. Yan ng 5 araw para mahanap ang kanyang ginto. Gayunpaman, sinabi ni Chin na mahahanap nila ito sa loob ng 3 araw, kung hindi, magiging handa silang gamitin bilang pagkain ng buwaya. Labis na humanga si Mr. Yan na marinig ang mga salita ni Chin, at handa siyang tumulong kung kailangan nila ang kanyang tulong. Ngunit nakaramdam ng inis si Uncle Tang dahil inakala ni Chin na ito ay isang maliit na bagay, kaya nagtalo sila at nagpasya silang magsagawa ng sarili nilang pagsisiyasat. Alam ng mga tauhan ni Mr. Yan na si Tony ay isa sa mga nagnakaw ng ginto, kaya pumunta sila kay Tony at inaresto siya. Gayunpaman, noong dadalhin na siya upang makita si Mr. Yan, nanlaban si Tony at nakatakas. Sa kabilang banda si Chin, na humiwalay kay Uncle Tang, ay bumalik kay Snow upang magsagawa ng investigasyon. At doon nalaman ni Chin na wala ng mga magulang si Snow at ngayon ay nakatira kasama ng kanyang stepfather si Mr. Lee. At nang dumating si Mr. Lee, tahimik si Chin at sinubukan alalahanin ang lahat ng lugar na napuntahan niya, dahil pamilyar sa kanya ang mukha ni Mr. Lee. Hanggang sa wakas, naalala ni Chin na si Mr. Lee ang taong nakita niya noong bumisita sa lugar ng pagre-recycle ng sasakyan kasama si Uncle Tang. Dahil nag-aalala si Chin sa kanyang kaligtasan, pagkatapos ay nagdahilan siya at umalis sa apartment ni Snow. Bumalik si Chin sa lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ni Sompat, at doon niya nakita muli si Uncle Tang. Pagkatapos ay hiniling ni Chin kay Uncle Tang na buuin muli ang pangyayari nang makilala niya si Sompat sa lugar na iyon. Pagkatapos ng muling pagtatayo, napagpasyahan ni Chin na hindi nakilala ni Uncle Tang si Sompat, ngunit nakilala niya ang mamamatay tao na nagkunwaring si Sompat at ilang araw nang nagtatago doon. Hindi pa tapos si Chin, ngunit biglang may dumating na nakasuot ng maskara at inatake sila at sinunog ang lugar. Ngunit sa kabutihang palad, pareho silang nakaligtas at umalis doon. Pagbalik nila sa kanilang bahay, laking gulat nila nang makitang si Ziyang ay bihag ni Tony at ang layunin niyang gawin ito ay pilitin si Uncle Tang na sabihin sa kanya ang lokasyon ng gintong hinahanap nila. Pagkatapos ay sinabi ni Uncle Tang na talagang hindi niya alam kung nasaan ang ginto, kaya sa huli ay binaril ni Tony si Uncle Tang, ngunit si Ziyang ang nabaril dahil sinusubukan niyang iligtas si Uncle Tang. Isinugod si Ziyang sa hospital at doon dumating ang mga pulis upang arestuhin sina Uncle Tang at Chin.
Sa desperado na sitwasyon, lumabas na si Uncle Tang ay wala pa. Sa halip tinawagan niya ang gang ng mga magnanakaw at sinabi sa kanila na ang gintong hinahanap nila ay nasa hospital. Ginawa ito ni Uncle Tang ng walang dahilan, ngunit para maglaban ang mga pulis at ang grupo ng mga magnanakaw. At sa gitna ng sagupaan, sinamantala ni na Uncle Tang at Chin ang pagkakataon upang makatakas mula roon. Matapos matagumpay na makatakas mula sa hospital, bumalik sina Chin at Uncle Tang sa apartment ni Snow upang aklasan ang motibo sa pagpatay, dahil hinala ni Chin na si Mr. Lee ang mamamatay tao. Gayunpaman, natagpuan nila si Snow na nakahandusay sa sahig na may dalang tala-arawan na malapit ng magliyab. Dinala nila si Snow sa hospital at dinala ni Chin ang diary ni Snow na halos masunog. Mula sa tala-arawan, nalaman ni Chin ang motibo ng pagpatay kay Sompat. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at natarante si Uncle Tang hanggang sa tuluyang nahulog ang gamot na dala ng nurse. Nang tulungan ni Uncle Tang ang nurse na ilagay ang gamot sa trolley, doon nalaman ni Chin ang sagot kung paano nakatakas ang killer mula sa eksena at ang lokasyon ng ginto na kasalukuyang nasa parehong lokasyon pa rin. Inimbitahan ni Chin si Uncle Tang na agad na bumalik sa pinangyarihan ng pagpatay. Ngunit nang aalis na sila, si Huang, na nakakita sa kanila. Agad silang hinabol at nagkaroon ng habulan. Ngunit salamat sa tulong ni Mr. Yan, nakatakas silang dalawa mula sa pulisya at pagdating sa pinangyarihan ng krimen, si Uncle Tang at Chin ay nagmamadaling sirain ang lahat para mahanap ang ninakaw na ginto. At sa huli, nahanap nila ang ginto na nasa loob pala ng isang estatwa. Pagkatapos, ipinakita nila ito sa pulisya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Uncle Tang na itinago ni Sompat ang ninakaw na ginto sa isang estatwa bago siya pinatay. Sinabi rin ni Uncle Tang na maaari niyang patunayan na hindi siya ang pumatay kay Sompat at talagang handa siyang patunayan kung sino ang pumatay. Pagdating nila sa hospital, ipinaliwanag ni Uncle Tang na ang pagpatay at pagnanakaw ay dalawang magkaibang kaso. Sa detalye, ipinaliwanag ni Uncle Tang ang serye ng mga pagpatay na ginawa ni Mr. Lee. Isang linggo bago nangyari ang pagpatay, si Mr. Lee ay nasa pinangyarihan ng krimen at nakipag-ugnayan kay Uncle Tang para hilingin sa kanya na ilipat ang mga bagay mula sa pinangyarihan ng krimen. At sa araw ng pagpaslang kay Sompat, itinago ni Mr. Lee ang kanyang sarili bilang Sompat para makita si Uncle Tang. Binuksan pa ni Mr. Lee ang Bluetooth speaker para ma-distract si Uncle Tang. At lihim na nagtago sa isang crate na ipapadala ni Uncle Tang para makaalis siya sa lugar ng hindi na-record ng CCTV at ginawang suspect si Uncle Tang sa pagpatay kay Sompat. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Mr. Lee si Sompat ay para sa paghihiganti, dahil inistorbo ni Sompat ang kanyang anak na babae, at nalaman ito mula sa diary ni Snow na nabasa niya dati. Maging sa tala-arawan ni Snow ay nakasulat na palaging sinusundan siya ni Sompat upang malaman kung nasaan ang kanyang anak na kaibigan sa paaralan ni Snow. Mas malala pa, sinabi ni Snow na ginahasa siya ni Sompat. Siyempre, nasaktan si Mr. Lee, na nagbasa ng tala-arawan, at pagkatapos ay nagpa siya na patayin si Sompat. At ang matibay na ebidensya na si Mr. Lee ang mamamatay tao. Sa oras na iyon, hindi na ito naiwasan ni Mr. Lee, pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana ng hospital at nabangga siya ng kotseng minamaneho ni Kontay. Bilang resulta, mula sa lahat ng nangyari, nakatanggap ng parangal si Kontay at hinirang na Deputy Chief of Police dahil nagtagumpay siyang mahanap ang nawawalang ginto at ang may kasalanan ng pagpatay kay Sompat. Malaya na sina Uncle Tang at Chin at sa kasalukuyan, dadalhin ni Uncle Tang si Chin sa airport para bumalik sa China. Ngunit nang makakita si Chin ng isang tindahan, tinanong ni Chin si Uncle Tang kung anong lugar iyon. Pagkatapos, sinagot ni Uncle Tang na isa itong bar na partikular para sa mga bakla. Nang makita ang nakasulat sa bar, naalala ni Chin ang data ng paggasta ni Sompat, na nagsasaad na madalas bumisita si Sompat sa bar, na nangangahulugan na si Sompat ay isang bakla at hindi niya gusto ang mga babae. Dahil dito, bumalik si Chin upang bisitahin si Snow na nasa hospital pa rin at nagkwento siya ng isang ama na nawala ng kanyang anak at naghinala na ang kanyang anak ay pinatay ng isang babae, dahil nakita ni Sompat ang larawan ng kanyang anak. Para sa dahilang iyon, sa wakas ay nagsimulang sundan at imbestigahan ni Sompat si Snow. Hanggang sa wakas, si Snow, na nababalisa dahil binabantayan siya at ayaw niyang mabunyag ang kanyang mga aksyon, ay gumawa ng plano na tapusin si Sompat, ngunit ayaw niya mismo ang magsagawa ng pagpatay. Si Snow, na alam na mahal talaga siya ng kanyang stepfather, pagkatapos ay sinamantala ang kanyang damdamin at sadyang gumawa ng kwento sa kanyang diary tungkol sa malupit na pagkilos na ginawa sa kanya ni Sompat. At sadyang hinayaan niyang basahin ng kanyang stepfather ang kanyang diary. Inamin ni Chin na napakahusay na ginampanan ni Snow ang kanyang papel sa likod ng mga eksena. Ngunit sa kasamaang palad, si Snow ay pabaya sa isang bagay, hindi niya alam na si Sompat ay bakla kaya imposibleng ginahasa siya ni Sompat. Nang marinig ito, nagkunwaring hindi naiintindihan ni Snow ang ibig sabihin ni Chin. Ngunit sinabi rin ni Chin na ito lang ang kanyang hypothesis at hindi niya mapapatunayan ang sexual na oryentasyon ng isang taong patay na.
Pagkatapos, noong aalis na si Chin, sinabi ni Snow na lahat ay gumaganap ng kanilang papel mula pa sa kapanganakan, ito man ay mabuti o masama. At sa huli, ngumiti ng sarkastiko si Snow. Sa pangalawang sequel na ito, si Chin na naglalaro sa Cremaster App para lutasin ang isang kaso ng pagpatay. Ngunit sa kasamaang palad, natalo siya sa isa pang player na may account na tinatawag na Cube. Pagkatapos, si Chin nakararating lang sa airport ng New York para tuparin ang imbitasyon sa kasal nina Uncle Tang at Zaya. Gayunpaman, matapos sunduin ni Uncle Tang at dalhin sa isang lugar kung saan magdaraos ng kasalan si Uncle Tang. Nanghihinala si Chin kaya nagdulot ito ng maliit na pagtatalo sa pagitan nila. Nahulaan ni Chin na sinusubukan siyang gamitin ni Uncle Tang para lutasin ang kaso ng pagpatay sa may-ari ng gusali na pinatay 4 na araw ang nakalipas. Ang hula ni Chin ay hindi walang dahilan, ngunit tiyak na nakilala niya ang mga tao sa silid, dahil lahat sila ay mga detective na naglaro ng Cremaster. Nadismaya si Chin dahil nagsinungaling si Uncle Tang sa kanya, kaya nagpa siya si Chin na umalis sa lugar. Gayunpaman, hinarang ni Uncle Tang si Chin at sa nakakaawang mukha ay sinabi niya na si Aziang ay nagpakasal sa isang lalaki na mas mayaman kaysa sa kanya. Dahil dito, determinado si Uncle Tang na lutasin ang kasong ito at manalo ng $5 milyong na premyo na magpapayaman sa kanya para mabawi niya si Aziang. Ngunit pagkatapos na sabihin iyon ni Uncle Tang, isang magandang babae ang dumating at agad siyang nabighani sa kanyang kagandahan. Ang magandang babaeng ito ay si Officer Chen na naglilingkod sa NYPD. Ang pagdating ni Officer Chen sa lugar ay sinalubong ng isang lalaking nagngangalang Mr. Lu, na godson ng may-ari ng gusali, si Uncle Seven. Lumalabas na kasalukuyang malapit nang mamatay si Uncle Seven at 7 araw na lang ang natitira upang mabuhay siya. Dahil dito, gusto niyang malutas kaagad ang kaso ng pagpatay sa kanyang anak na si Jason bago siya mamatay. Para magawa ito, inimbitahan niya ang mga nangungunang detective na lutasin ang kaso sa lalong madaling panahon. Magbibigay si Uncle Seven ng reward sa sinumang magtagumpay sa paglutas ng kaso ng pagpatay sa kanyang anak bago siya mamatay. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Officer Chen ng detalyado ang kaso ng pagpatay. At ipinaliwanag niya na ang bangkay ni Jason ay natagpuan noong ika-1 ng Hulyo sa isang templo sa Chinatown sa 17 minuto pasado 10:00 ng umaga. Bukod pa riyan, may mga gasgas sa kanyang dibdib, at ang masama pa, naalis ang kanyang puso. Ngunit kakaiba, walang fingerprint na naiwan. Gayunpaman, sinabi ni Officer Chen na mayroong 2 detalyadong piraso ng impormasyon ang kanyang nakita. Una, may nakitang mga bakas ng anesthesia mula sa ilong at kamay ng biktima, na nagpapatunay na ang biktima ay Nolason. At pangalawa, ang puso ng biktima ay kinuha. Mula sa paliwanag na ibinigay ni Officer Chen, nahulaan ni Chin na ang may kasalanan ay isang taong kaliwete. Gayunpaman, dahil nauutal siya, wala siyang pagkakataong magsalita at ang kanyang mga salita ay palaging nahaarangan ng kanyang mahigpit na karibal sa Cremaster, na si Hiroshi Noda. Mula sa paliwanag na ito, napagpasyahan ni Hiroshi na ang insidente ng pagpatay ay nauugnay sa Feng Shui. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman sa lugar na ito, tinanong niya kung mayroong nakakaalam tungkol sa Feng Shui, at agad itinuro ni Chin si Uncle Tang na alam nito. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang unang pagsisiyasat. Sina Chin, Officer Chen, Hiroshi, at Kiko ay nag-uusap at abala sa pag-iisip tungkol sa pagkakatulad sa mga kaso. Nang maglaon, dumating si Uncle Tang at pinutol ang kanilang talakayan at nang ahas panghawakan si Officer Chen. Siyempre, ito ay nagpagalit sa kanilang lahat at sinabihan si Uncle Tang na umalis. Ngunit hindi ito tumigil doon, nagtantrum pa si Uncle Tang. Nang sinusuri ng ibang ang lugar kung saan natagpuan ang biktima, nahiga si Uncle Tang sa lugar na iyon na parang siya ang biktima. Dahil doon, nakakita sila ng kakaibang simbolo na nakasulat sa ilalim ng mesa. Ngunit hindi rin nila alam ang kahulugan ng simbolo. Sa kahilingan ni Hiroshi, ibinahagi ng opisyal na si Chen ang profile ng pumatay, na isang lalaking Chinese na may edad na 25 hanggang 40 taon. At maaaring siya ay isang magiliw na tao at may mga kamag-anak na namatay ng hindi natural. Batay dito, iniugnay ni Hiroshi at Chin ang kasong ito sa iba pang mga kaso na nangyari sa Hudson River. Noong ika-28 ng Hunyo, natagpuan ng isang mangingisda ang katawan ng isang babae na may parehong sugat. Ngunit ang kinuha sa babae ay ang kanyang kidney. Bukod dito, mula sa data na nakuha ni Kiko mula sa pag-hack sa opisina ng NYPD, nalaman niyang ang babae na namatay sa Hudson River ay nakalanghap din ng maraming anesthetic at kinuha ang kanyang kidney. Pagkatapos ay sinabihan ni Chin si Kiko na i-hack ang mga CCTV cameras sa paligid ng templo at Hudson River 2 araw pagkatapos ng insidente. Salamat sa mabilis na mga obserbasyon ni Chin at Hiroshi, nagawa nilang mahanap ang taong pinaghihinalaan bilang salarin na isang ilegal na immigrant mula sa China. At nawalan din siya ng kanyang kapatid na babae 1 taon na ang nakalipas, ang pangalan ng lalaki ay Song Yi.
Nang marinig ito, agad na sinabi ni Uncle Seven na sino mang makahuli kay Song Yi ay makakakuha ng $5 milyong sa kondisyon na mapapatunayan niya na si Song Yi ang may gawa ng pagpatay sa kanyang anak. Nang marinig ang sinabi ni Uncle Seven, natuwa ang mga kalahok at agad na nagpunta upang hanapin si Song Yi. Nang umalis ang lahat, sinabi ni Uncle Seven kay Mr. Lu, kung sa loob ng higit sa 6 na araw ay walang matagpuan ang sospek sa pagpatay, ibibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa simbahan at walang makukuha si Mr. Lu. Bukod dito, ang ilegal na negosyong ginawa ni Mr. Lu ay alam ni Uncle Seven. Pagkatapos naramdaman ni Hiroshi na nalutas na ang kaso, kaya nagpaalam siya kina Chin at Kiko at agad bumalik sa Japan. Ngunit inaanyayahan niya si Chin na makipagkumpetensya sa paglutas ng mas malaking kaso. Hindi nagtagal, nakilala ni Mr. Lu ang isa pang detective at inanyayahan siyang magtulungan para mahuli si Song Yi. Ang layunin ni Mr. Lu ay hindi ang premyo ng kompetisyon, ngunit isang bagay na mas malaki. Pagkatapos, nagsimulang mag-imbestiga sina Chin at Uncle Tang. Sa kanyang katalinuhan, nagawang matunta ni Chin ang lugar kung nasaan si Song Yi. Noong panahong iyon, nagtuturo si Song Yi ng Mandarin sa mga lokal na thug at nang subukang arestuhin ni Uncle Tang si Song Yi, nanginginig si Uncle Tang dahil tinakot siya ng mga estudyante ni Song Yi kaya naiihi siya sa banyo. Habang nasa banyo sina Uncle Tang at Chin, dumating si Mr. Lu at ang kanyang mga tauhan para arestuhin si Song Yi. Binalak pa niyang patayin kaagad si Song Yi, kaya hindi na niya kailangang patunayan na talagang pinatay ni Song Yi si Jason. Gayunpaman, habang nasa daan, bigla silang nakaharap ni Uncle Tang, na nagkunwering si Donald Duck para abalahin si Mr. Lu at ang kanyang mga tauhan. Habang hinahabol nilang lahat si Uncle Tang, nag-disguise si Chin bilang Spider-Man para iligtas si Song Yi. Pagkatapos, dumating sila sa isang bar na puno ng mababait na lalaki na handang protektahan sina Uncle Tang, Chin, at Song Yi. Pagkatapos umalis sa bar, tinanong ni Chin si Song Yi kung bakit siya nasa pinangyarihan ng pagpatay, ngunit lumabas na si Song Yi ay isa ring detective at interesado siyang imbestigahan ang kaso. Hindi lang iyon, lumalabas na si Song Yi ay gumaganap din bilang crime master ngunit malayo pa rin ang kanyang rankang kumpara kay Chin. Ipinaliwanag din ni Song Yi na noong ika-30 ng Hunyo, mismong araw na nangyari ang pagpatay kay Jason. Siya ay nagtatrabaho sa isang bar at mayroon din siyang ebidensya tungkol doon. Noong nagpapahinga sila sa gilid ng kalsada, may dumating na 3 magnanakaw at gustong pagnakawan sila. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tulisan ang talagang ninakawan nina Uncle Tang, Chin, at Song Yi. Kinabukasan, sinubukan nilang 3 na galugarin ang Hudson River at nahanap nila ang totoong pinangyarihan ng krimen. Natagpuan pa nila ang parehong simbolo gaya ng nasa pinangyarihan ng pagpatay kay Jason. Para malaman ang kahulugan ng simbolo, binisita nila ang guro ni Uncle Tang. Gayunpaman, pagdating nila roon, lumabas na ang guro ni Uncle Tang ay medyo may edad na. Pagkatapos ay tinanong ni Chin ang kahulugan ng simbolo na nakuhanan niya ng larawan sa pinangyarihan ng pagpatay, at lumabas na ang kahulugan ng simbolo ay isang bitag ng kaluluwa at kadalasang ginagamit ito ng mga mamamatay tao. Binanggit din ng guro na sa library ng lungsod, mayroong isang aklat na tumatalakay sa bagay na ito ng detalyado. Kaya't nang walang paligoy-ligoy, pumunta sila sa library ng lungsod at doon nila nakuha ang aklat na tinutukoy ng guro. Ngunit sa kasamaang palad, may ilang bahagi ng aklat ang napanet. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Chin kay Kiko para malaman kung sino ang dating nanghiram ng libro at kung ano rin ang laman ng punit-punit na pahina. Pagkatapos, sinabi ni Kiko kay Chin na idineklara na silang mga pag-anti ng pulisya dahil kinuha nila ang sospek na si Song Yi. Pagkatapos, sinabi ni Kiko kay Chin na ang dating humiram ng libro ay si Song Yi. Dahil dito, hindi sila maaaring manatili sa isang hotel at pagkatapos ay iminungkahi ni Song Yi na magpalipas sila ng gabi sa isang parke. Pagdating nila sa parke, may nakasalubong sila na nagsasagawa ng pagpatay. Agad nilang hinabol ang tao. Ngunit sa kasamaang palad, nagawang makatakas ng tao. Medyo naghinala si Chin kay Song Yi at tinanong siya ng totoong katotohanan. Mula sa pag-amin ni Song Yi, inamin niya na dati niyang hiniram ang aklat na kanilang iniimbestigahan. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang sariling kalooban, ngunit inutusan siya ni Q, na interesado rin sa kaso. Ipinaliwanag din ni Song Yi na nakipag-ugnayan siya kay Q sa pamamagitan ng pribadong chat mula sa Cremaster application. Gayunpaman, nang si Song Yi ay pinangalan ng sospek, hindi na siya nakipag-ugnayan pang muli kay Q. Pagkatapos ay napagpasyahan nila na i-frame up si Song Yi at si Q, na ang tunay na may kasalanan. Kinabukasan, nang iimbestigahan nila ang bangkay ng biktima, naroon na si Officer Chen at isang forensic expert na nagngangalang James, pati na rin ang ilang pulis. Dahil dito, hindi na nila nagawang magsagawa ng mga karagdagang pagsisiyasat at maaari lamang silang mag-obserbo mula sa malayo. Hindi nawalan ng ideya, sa wakas ay sinundan nila ang biktima na dinala sa hospital para sa autopsy at lumabas na pag-aari ni James ang hospital.
Pagdating sa hospital, nagbalat kayo sila bilang mga nurse at pumasok sa opisina ni James para hanapin ang mga resulta ng autopsy mula sa mga biktima. Sa silid na iyon, nakakita sila ng clue, isang bote ng gamot at mga resulta rin ng forensic mula sa bawat biktima. Sa katunayan, natuklasan din nila ang katotohanan na may asawa si James ngunit namatay na ito. Nang papaalis na sina Chin at Uncle Tang sa hospital, bigla silang hinarap ni Opisyal Chen na gustong arestuhin sila. Gayunpaman, dahil nakumbinsi ni Chin ang opisyal na si Chen na hindi si Song Yi ang tunay na mamamatay tao, at nangako silang lutasin ang kaso, sa wakas ay nakaalis sila. Hindi nagtagal, nang makatanggap si Chin ng mensahe mula kay Kiko tungkol sa librong kanilang iniimbestigahan, bigla silang inaresto ng mga tauhan ni Mr. Lu at ikinulong sa isang underground na kulungan. Sinubukan ni Chin na pag-aralan pa at iguhit ang pattern na ipinadala ni Kiko dati. At sa tulong ni Uncle Tang, sa wakas ay nalutas nila ang pattern, at pagkatapos ay napagpasyahan nila na ang pumatay ay nagsasagawa ng isang ritual upang maging isang Diyos at ginawa ang New York City bilang kanyang altar. Hindi lang iyon, nagawa rin ni Chin na hulaan ang lokasyon at tinantyang oras ng susunod na pagpatay, bukas sa pagitan ng 3 PM at 7 PM. Kinaumagahan sinubukan nilang tumakas gamit ang mahika ni Uncle Tang, na maaaring automatikong mabuksan ng pinto. Ngunit, si Kiko ang dumating para iligtas sila. Sa madaling salita, nang papunta na sila sa lugar na hinulaan ni Chin, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Q na nagsasabing gagawin ng killer ang kanyang aksyon sa isang pabrika ng asukal, at ang lokasyon ay eksaktong kapareho ng hula ni Chin. Hindi nagtagal, dumating sa lugar na iyon ang ilan sa kanilang mga karibal na detective at isang team mula sa pulis. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, isang nakakatawang insidente ang nangyari. Natagpuan nila si Mr. Lu na nakahandusay sa harap nila, ngunit sa halip ay tumutok sila kay Song Yi at nag-away para mahuli muna siya. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang nangungunang pulis at agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na arestuhin ang lahat ng mga detective. Maliban sa mga nasasakupan ni Uncle Seven. Sa istasyon ng pulis, habang nagtatalo ang mga detective, dumating si Officer Chen at agad na nahulaan ni Chin na tama si Mr. Lu. Dagdag pa rito, ipinaliwanag din ni Uncle Tang na ginamit ng pumatay ang New York City bilang kanyang altar. At nagpahayag ng impormasyon na isasagawa ng mamamatay tao ang kanyang susunod na pagpatay sa Midtown Manhattan. Ngunit hindi nila alam ang eksaktong lokasyon. Naiintindihan ni Officer Chen ang paliwanag ni Chin at Uncle Tang. Ngunit iminumungkahi niya na dapat silang tumuon sa pagliligtas kay Song Yi, na ngayon ay pangunahing sospek sa kaso. Pagkatapos, iniwan sila ng opisyal na si Chen upang pumunta sa hospital at kunin ang mga resulta ng autopsy sa bangkay ni Mr. Lu. Pagkaalis ni Officer Chen, halos mawala ng mga pahiwatig sina Chin at Uncle Tang. Gayunpaman, dahil sa daldal ni Uncle Tang, sa wakas ay natanto ni Chin ang isang napakahalagang bagay. Na maaaring malaman ng mamamatay tao ang bawat elemento ng taong pinatay niya. Pagkatapos, sinabi kaagad ni Kiko na posibleng ang taong ito ay may data na mula sa mga potensyal na biktima. Gayunpaman, upang kumpirmahin pa, pagkatapos ay tinipon ni Kiko ang portable na computer na dala niya habang inaalala ni Chin ang detalyadong kaugnay na ebidensyang nakita niya sa ngayon, at pagkatapos ay inutusan ni Chin si Kiko na suriin kung ang mga biktima ay bumisita sa parehong hospital. Matapos suriin ni Kiko, lumabas na lahat ng biktima ay bumisita sa parehong hospital, iyon ay ang ospital ni James. Napagtanto din ni Chin ang ilang detalye na hindi niya pinapansin. Itinuturo ng mga detalyeng ito kay James na siya ang utak sa likod ng mga sunod-sunod na pagpatay na nangyari. Ngunit sa ngayon, wala silang magagawa dahil nasa kulungan sila. Pagkatapos, iminungkahi ni Kiko sa lahat ng detective na magtulungan para mahuli si James. Sa kabilang banda, si Officer Chen, na dumating na ngayon sa hospital at malapit nang makipagkita kay James, ay natagpuan si James sa autopsy room. Gayunpaman, si James, na may kahinahinalang pag-uugali, ay nagmamadaling umalis, iniwan si Officer Chen na may dahilan ng gustong umorder ng kape. Nang maiwang mag-isa si Officer Chen sa silid, hindi niya sinasadyang nakita ang simbolo sa kisame at pagkatapos ay bumalik sa istasyon ng pulisya. At nakitang tinutulungan ng mga detective sina Chin at Uncle Tang na makatakas mula sa istasyon ng pulisya. Ngunit sa kasamaang palad, nang makaalis sila sa istasyon ng pulisya, nakita nila ang mga tauhan ni Uncle Seven na nagpapahinga sa harap ng opisina kaya hindi maiwasan ang habulan. Nang madiin sila, biglang dumating ang isang grupo ng mabait na mga motorgang at iniligtas sila at dinala sila sa hospital kung nasaan si James. Pagdating sa hospital, hinanap agad nila sina James at Officer Chen. Tinulungan din sila ng magic compass ni Uncle Tang para sa mga direksyon. Sa autopsy room, wala silang nakitang sinuman. Gayunpaman, napagtanto ni Chin na sa silid na iyon, may isang lihim na silid at nang sinubukan nila ang pinto, napagtanto ito ni James at agad na nagtago sa likod. Nagawa nilang makapasok sa silid at natagpuan si Officer Chen na nakahandusay na kalahating paralisado sa mesa ng altar.
Habang hinahanap nila si James, biglang inatake si Chin hanggang sa muntik na itong mahulog mula sa taas. Ngunit sa kabutihang palad, nagmadali si Song Yi upang iligtas siya. Pagkatapos ay inihayag ni James na ginawa niya ang lahat dahil gusto niyang maging isang Diyos, dahil nadama niya ang pagkabigo sa Diyos na kinuha ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pagkatapos ay itinanggi ito ni Uncle Tang at sinabing na misinterpret ni James ang heretical ritual na kanyang ginagawa. Sinubukan din ni Chin na buhayin si James. Ngunit siya, na wala nang magagawa at ayaw na mahuli, sa wakas ay nagpa siya na wakasan ang kanyang sariling buhay. Bilang resulta, si Officer Chen ay nailigtas at ginamot ng medical team. Ngunit ang masamang balita ay, hindi nakuha ni Uncle Tang ang premyong pera na ipinangako ni Uncle Seven dahil isang oras bago, naiulat na namatay si Uncle Seven at ang kayamanan ni Uncle Seven ay naibigay sa simbahan. Pagkatapos, isa pang katotohanan ang nahayag noong nag-uusap sina Chin at Song Yi sa silid ng altar. Sinabi ni Chin na naghinala siyang si Song Yi ang pumatay kay Mr. Lu. Ito ay dahil dati, alam ni Song Yi ang tungkol sa serye ng mga kaso ng pagpatay na isasagawa ni James. Dahil sa sunod-sunod na pagpatay na gagawin ni James, sinamantala ni Song Yi ang pagkakataon na ipagpalit ang katawan ni Mr. Lu sa biktimang pinatay ni James. Ipinaliwanag din ni Chin na ang motibo ni Song Yi sa pagpatay kay Mr. Lu ay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na namatay bilang resulta ng mga aksyon ni Mr. Lu sa pagpapatakbo ng isang itim na negosyo at human trafficking. Hindi lang iyon, naghinala din si Chin na si Song Yi ay talagang si Q, ang taong niranggo numero 1 sa larong Cremaster. Gayunpaman, itinanggi ni Song Yi ang lahat ng akusasyon mula kay Chin dahil walang matibay na ebidensya si Chin. Mapatunayan sana ni Chin ang lahat, ngunit sa ilang kadahilanan ay hinayaan lang ni Chin si Song Yi. Kinabukasan, plano ni na Chin at Uncle Tang na bumalik sa China. Nakita sila ni Kiko at ni Officer Chen. Sa kabilang banda, sinabi ni Kiko kay Chin ang isang nakakagulat na bagay na hindi si Song Yi si Q, dahil nang subaybayan ni Kiko ang kanyang IP, hindi ito mula sa Amerika. Pagkatapos sina Chin at Uncle Tang rin na nasa isang eroplano patungo sa Tokyo. Sa airport, nakilala nila ang kanilang kaibigang detective na siyang pinakamayamang tao sa Japan, si Noda Hiroshi. Ngunit bigla, naramdaman ni Chin na may mali sa kanila. Sa tren, muling naramdaman ni Uncle Tang ang isang nagbabantang kapaligiran. At sigurado, nakilala nila ang isang detective na niranggo na ikasyam sa Cremaster application, si Jack Ja. Nagtungo sina Chin at Uncle Tang sa hot spring at nakilala ang boss ng number 1 Yakuza gang sa Japan, si Watanabe Masaro o mas pamilyar na kilala bilang Mr. Masaro. Si Mr. Masaro ay sangkot sa kaso ng pagpatay sa isang boss ng isa pang gangster, si Mr. Shu Chawit. Sinasabing ang lokasyon ng pagpatay ay isang saradong lugar at matatagpuan sa gitna ng isang lawa. At sa oras ng pagpatay, ang dalawang gangster ay nagsasagawa ng pagpupulong para magkaroon ng isang kasunduan tungkol sa pag-renew ng bagong lokasyon ng Chinatown. Sa pulong din na iyon, may isang magandang babae na sekretarya ni Mr. Chawit, si Ana Kobayashi. Pagkatapos uminom ng tsaa, agad silang nawalan ng malay. Pagkatapos, ang dalawang grupo ng mga gangster na nakabantay sa labas ay biglang narinig ang tunog ng nabasag na salamin. At ang mga hiyawan ni Mr. Chawit mula sa loob ng silid. Agad silang pumasok at nakitang nakahiga si Mr. Chawit na puno ng dugo, habang si Mr. Masaro, na nagkamalay, ay nagulat dahil may basag na salamin sa kanyang palad. Siya mismo ay hindi sigurado na ginawa niya iyon. Sa makatuwid, inutusan ni Mr. Masaro sina Chin at Uncle Tang na imbestigahan ang kaso at magbibigay ng reward na 1 bilyong yen kung matuklasan nila ang kaso bago siya lilitisin sa paglilitis. Nagaganapin sa loob ng 1 linggo. Hindi nagtagal, dumating si Hiroshi at ipinakita ang CCTV footage na nakuha niya. Sa recording, makikita nila ang kalagayan ni Mr. Chawit bago at pagkatapos dalhin sa hospital. Pagkatapos, pumunta sina Chin, Uncle Tang, at Hiroshi sa pinangyarihan ng krimen upang magsagawa ng investigasyon. Ngunit lumabas na malinis ang lugar at mahirap maghanap ng iba pang mga pahiwatig. Pagkatapos ay ipinakita ni Hiroshi ang mga larawang nakuha niya sa pagsisiyasat ng pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay sinuri ni Chin ang lokasyon ng detalyado. Una sa lahat, tinukoy ni Chin ang isang tasa ng tsaa na naglalaman ng mga pampatulog. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng naghain ng tsaa ay natagpuang nagbigti sa kanyang bahay. Pagkatapos, natuklasan ni Chin ang isa pang kakaibang bagay, ang mga basag na salamin sa ilalim ng katawan ng biktima. Samantala, sa ilalim ng katawan ni Mr. Masaro, walang mga pira-pirasong salamin. Ipinapakita nito na posibleng nahulog ang biktima matapos mabasag ang salamin. Ngunit dahil sarado at mahigpit na binabantayan ang lugar, napakahirap matukoy kung may ibang taong nakapasok at nakapatay kay Mr. Chawit. Dahil ayaw na maunahan, ipinakita ni Uncle Tang ang kanyang aksyon. Nang maglaon, nakakita rin si Chin ng isang maliit na florera na may ilang marka ng gasgas.
Ipinalagay niya na si Mr. Masaro ang natama ng biktima gamit ang klorera. Gayunpaman, agad na kinuha ni Uncle Tang ang klorera at gustong itapon ito dahil ayaw ni Uncle Tang mawala ang kanilang premyong pera kung maging suspect si Mr. Masaro. Biglang dumating si Ana Kobayashi. Nagdala siya ng ilang monghe upang ipagdasal ang kaluluwa ni Mr. Chawit. Ipinaliwanag ni Ana na sa oras ng insidente, sinabi sa kanya ni Mr. Chawit na inatake siya ni Mr. Masaro. Hinikayat din ni Ana si Uncle Tang na tumabi sa kanya, dahil noong gabi ng insidente, sinubukan ni Mr. Masaro na maging malazwa sa kanya. Nang marinig ito, naramdaman ni Uncle Tang na siya ay sinusubok at agad siyang nagbago ng isip at ipinakita ang ebidensyang nakita nila kay Ana. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay maaaring maging matibay na ebidensya kung makakita sila ng sugat sa ulo ng biktima. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang ilang pulis sa pamumuno ni Naoki Tanaka. Pagkatapos, kinuha ni Naoki ang ebidensya at pinagbawalan silang makialam sa investigasyon. Pagkatapos noon, umalis na sila. Hinimok ni Jack sina Uncle Tang at Chin na sumama sa kanya sa panig ng biktima, ngunit nanatiling matatag si Chin sa panig ni Mr. Masaro, at pagkatapos noon ay naghiwalay na sila ng landas. Noong gabing iyon, pumunta silang tatlo sa hospital kung saan nakalagak ang bangkay ni Mr. Chawit. Nagbalat kayo sila bilang mga nurse na naghahatid ng mga bangkay, habang si Uncle Tang ay kailangang kumilos bilang bangkay. Mula rito, nagsimulang mangyari ang mga katawa-tawa. Nang ligtas na ang lahat, sinimulan ni Chin at Hiroshi na obserbahan ang bawat detalye ng katawan ng biktima. Una, mayroong kakaibang saksak na nakita nila sa kaliwang tiyan ng biktima. Kung saan ang saksak ay dapat nasa kanang bahagi ng tiyan, kung sinaksak siya ni Mr. Masaro mula sa harap gamit ang kanyang kanang kamay. Kaya, posibleng sinaksak ni Mr. Masaro ang biktima sa likod at ang pangunahing saksi na siguradong nakakaalam tungkol dito ay si Ana, dahil siya ang unang taong pumasok sa silid. Pangalawa, nakakita sila ng sugat sa ulo ng biktima na nagpapahiwatig na talagang tinamaan ang biktima. Pangatlo, nakita nilang may mga marka ng iniksyon sa braso ng biktima na hindi nakalista sa mga resulta ng autopsy. Kaya naman, kinailangan nilang makipagkita kay Ana para kumpirmahin ito. Kinaumagahan, pumunta sila sa kinaroroonan ni Ana para magtanong tungkol sa ilan sa mga natuklasan nila. Ngunit sa kasamaang palad, walang tao ang lugar at nakahanap sila ng mga pahiwatig na kinidnap si Ana. Hindi nagtagal, dumating si Jack kaya nag-away sila dahil pinaghihinalaan nila ang isa't isa. Pagkatapos ay sumang-ayon silang magtulungan para hanapin ang kinaroroonan ni Ana. Matapos imbestigahan ng CCTV footage, natuklasan nila na ang may kagagawan ng kidnapping ay isang mamamatay tao na pinaghahanap ng pulisya, at ang pangalan niya ay Akira Murata. Pagkatapos noon, tumungo sila sa isang lugar na pinaghihinalaang pinagtataguan ng kidnapper. Doon, nakakita sila ng video na nagsasaad na kailangan nilang maghanda ng 300 milyong yen na cash. At kailangan nilang dalhin ito sa karnabal bukas kung gusto nilang mabuhay si Ana. Nalilito sila kung paano makakakuha ng ganoon kalaking pera sa magdamag. Sa karnabal, pinagbawalan silang pumasok dahil wala silang suot na costume. Sa makatuwid, naghahanap sila ng mga tamang costume para makilahok sa karnabal. Sa lokasyon kung saan sila nagkita, marami pang pahiwatig na kailangan nilang pumunta sa tatlong magkaibang lugar. Pagkatapos, nagmadali silang pumunta sa itinakdang lugar. Pagdating niya roon, kinailangan ni Jack na lumaban sa ilang manlalaro ng kendo. Habang si Hiroshi, na pumunta sa lokasyon gamit ang isang helicopter, ay idineklara na hindi matagumpay dahil siya ay niluko. Samantala, ang nag-iisang Uncle Tang at Chin, ay kailangang makipaglaban sa sumo wrestler. Sa una, si Uncle Tang ay natatakot na labanan siya. Pagkatapos ay tinulungan ni Chin si Uncle Tang sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng mga kahinaan ng sumo wrestler. Matapos talunin ang sumo wrestler, nakatanggap si Chin ng isa pang tawag na nagsasabing kailangan nilang magtungo sa isang lugar para tapusin ang huling pagsubok. Ang lugar na ito ay isang napakasikat na intersection sa Tokyo kasama ang mga tao. Doon, hiniling kay Chin na bilangin ang bilang ng mga taong tatawid mula simula ng berdeng ilaw hanggang sa pulang ilaw. Binigyan siya ng 3 pagkakataon. Sa unang pagkakataon, sinubukan ni Chin na kalkulahin ng detalyado, ngunit nabigo siya. Gayon din sa pangalawang pagkakataon, bilang resulta, sinubukan ni Chin na gumawa ng inisyatiba upang malutas ang puzzle. Pagkatapos noon, nagpunta sila sa isang lugar at doon nila nakita si Ana Kobayashi na nakatali sa isang pool. Agad na sumugod si Uncle Tang upang iligtas si Ana, habang nakikita ni Chin si Akira Murata na tila gumamit ng timer na nakakonekta sa water valve sa ibaba. Nakakonekta rin ang timer sa kanyang heart rate. Sa makatuwid, hiniling kay Chin na patayin siya kung gusto niyang iligtas si Ana Kobayashi. Hindi nagtagal, dumating ang pulis at ito ang nangyari. Inaresto si Chin dahil sa umano'y pagpatay kay Akira. Sinubukan ni Uncle Tang na humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigang detective, ngunit wala silang magawa.
Bago umalis sa lugar, tinanong ni Chin si Ana kung paano hinawakan ni Mr. Masaro ang basag na salamin noong una niyang nakita ang insidente. Pagkatapos ay sumagot si Ana batay sa kanyang nalalaman. Gayunpaman, agad na ipinakita ni Chin ang tagasali na ginagamit niya at nalaman ni Chin na naiintindihan ni Ana Kobayashi ang Chinese nang hindi gumagamit ng mga tools sa pagsasalin. Kinabukasan, naramdaman ni Hiroshi at Chin na may nagplano ng kaso ng pagkidnap kay Ana. Kaya naman, nagplano rin sila ng isang bagay para akitin ang tao para mapalaya nila si Chin. Pagkatapos ay sinabi ni Hiroshi kay Uncle Tang na patunayan sa isang hukom na inosente si Chin. Samantala, pumunta si Jack sa isang malayong nayon upang maghanap para sa matibay na ebidensya sa kaso ng pagpatay ni Mr. Chawit. Sa bilangguan, nakita ni Chin si Naoki na lumalabas na ang taong nagplano ng pagkidnap at nag-frame kay Chin. Gayunpaman, hindi nagulat si Chin pagkatapos malaman ang katotohanan ito dahil inaasahan na niya ito. Nalaman din kaagad ni Chin na ang taong nag-trap sa kanya ay isang misteryosong figure na pinangalan ng Q sa Cremaster Game. Kinumpirma ito ni Naoki at sinabing siya ang totoong Q. Ipinaliwanag din ni Naoki na ang may-ari ng Q account ay hindi lang siya, kundi isang team. Sa makatuwid, kinulong ni Naoki si Chin upang subukan kung siya ay karapat-dapat na mapabilang sa kanyang team o hindi. Dahil nagtagumpay si Chin na makapasa sa isang komplikadong pagsubok, inimbitahan ni Naoki si Chin na sumali sa kanyang team at palayain niya si Chin mula sa kaso ng pagpatay kay Akira. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Chin ang imbitasyon at nabigo rin siya dahil si Q ay sa katunayan isang koponan at hindi isang individual. Samantala si Uncle Tang na sinusubukang likhain ang insidente sa harap ng judge noong nahulog si Akira. Tinulungan ni Kiko si Uncle Tang na kumbansihin ng hukom na imposible para kay Akira na itulak ni Chin. Pagkatapos, dumating si Hiroshi at nagbigay ng patunay na hindi itinulak ni Chin si Akira. Ipinaliwanag ni Hiroshi na dati niyang nilagyan ng tracking powder ang lahat ng pera niya, at automatikong nasa palad din ni Chin ang powder. At kung si Chin ang nagtulak kay Akira, tiyak na may bakas ng tracking powder sa katawan ni Akira. Ngunit sa katunayan, walang bakas ng powder sa katawan ni Akira. Sa pagdinig at pagkakita ng ebidensya mula kay Hiroshi, sa wakas ay pumayag ang hukom na paalang sala si Chin sa mga paratang. Matapos makalaya si Chin, nagmadali silang pumunta sa korte dahil malapit nang magsimula ang paglilitis. Pakiramdam na may isang bagay na kailangang patunayan, humingi si Chin ng kaunting panahon para maghanap ng iba pang ebidensya na sa tingin niya ay magiging matibay na ebidensya sa paglilitis. Pagkatapos noon, naghiwalay sila. Sa daan, ang kotse ni na Uncle Tang at Chin ay nabangga ng isang truck na pag-aari ng isang gang ng mga tauhan ni Mr. Chawit. Mabilis na tumakbo palayo sina Uncle Tang at Chin. Nasugatan si Chin, kaya napilitan siyang pumunta sa trial court. Samantala, kinailangan ni Uncle Tang na maghanap ng ebidensya ng mag-isa. Pagdating sa destinasyon, kinuha ni Uncle Tang ang isang item ng ebidensya na nakatago sa kotse ni Mr. Chawit. Sa kabilang banda, dumating si Chin sa paglilitis. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang ilan sa mga resulta ng kanyang pagsisiyasat. Sinabi niya na ang lahat ng mga kaganapang ito ay pinaplano ni Mr. Chawit. Noong gabi ng insidente, sadyang hindi ininom ni Mr. Chawit ang tsaa na naglalaman ng mga pampitulog. Pagkatapos, ibinunyag ito ni Mr. Chawit sa harap ni Mr. Masaro na ikinagalit niya at agad sinaktan si Mr. Chawit bago siya nawala ng malay. Pagkatapos noon, ginawa ni Mr. Chawit ang kanyang aksyon sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin at pagkatapos ay sinaksak ang sarili sa tiyan. Pagkatapos, naglagay si Mr. Chawit ng dugo na nauna nang inihanda para magmukhang siya ay dumudugo. Inilagay din ni Mr. Chawit ang basag na salamin sa kamay ni Mr. Masaro at pagkatapos nito siya ay sumigaw na parang inatake siya. Ginawa niya ito upang ang bagong lokasyon ng Chinatown ay ganap niyang masakop. Hindi ito tumigil doon, si Ana Kobayashi ang unang pumasok sa kwarto at sinubukang iligtas ang kanyang amo. Ngunit bago iyon, naglagay din si Ana ng isang piraso ng basag na salamin sa bulsa ni Mr. Chawit. Habang papunta sa hospital, ginamit ni Ana ang kanyang panyo at kinuha ang basag na salamin para saksakin si Mr. Chawit hanggang sa mamatay. Sinabi rin ni Chin na batay sa kanyang pagsisiyasat, isang piraso ng salamin ang nawawala. Kinumpirma ito ng ebidensya ng CCTV na nagpapakita na ang panyo ni Ana ay nakikita pa rin bago pumunta sa hospital, samantalang pagdating niya sa hospital, hindi na nakikita ang panyo. Nang marinig ito, hiniling ni Ana Kobayashi kay Chin na magpakita ng ebidensya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Uncle Tang dala ang ebidensyang nakita niya at ibinigay ito kay Chin. Pagkatapos, agad na ipinakita ni Chin ang basag na salamin na matibay na ebidensya. Ipinaliwanag din ni Chin na si Ana ay walang oras na mawala ang ebidensya dahil ang kotse ni Mr. Chawit ay agad na kinumpiska ng pulis sa oras ng insidente. Dahil sa pressured, tinanong ni Ana Kobayashi kung ano ang motibo niya para gawin niya ang ganoong bagay. Saglit na natahimik si Chin dahil hindi pa niya natutuklasan ang tunay na motibo ni Ana para pumunta sa ganoong kalayuan.
Ngunit hindi nagtagal, dumating si Jack at nagdala ng ilang ebidensyang nakita niya. Nakakuha si Jack ng mga file noong bata pa si Mr. Masaro, na lumabas na isang takas mula sa Japan at nakatira sa liblib na lugar ng Northeast China. Dito, nagsasabi ng totoo si Mr. Masaro. Sinabi niya na habang tumatakas siya, nagpakasal siya sa isang babaeng nagngangalang Lin at nagkaroon ng anak na babae, si Ana Kobayashi. Napakasigurado niyang anak niya si Ana, dahil noong gabi ng insidente, hinailan ni Mr. Masaro si Ana para kumpirmahin ang isang bagay. Gusto niyang tingnan ang birthmark sa balikat ni Ana. Hindi nagtagal pagkatapos ipanganak si Ana, silang tatlo ay natagpuan ng lolo ni Mr. Masaro at dinala pabalik sa Japan. Pagkarating sa Japan, nagkasakit ng malubha si Ana at pinilit si Mr. Masaro na humingi ng tulong sa kanyang ama. Noong panahong iyon, ang ama ni Mr. Masaro ay isang boss ng Yakuza na gustong ay pareha si Mr. Masaro sa anak ng isa pang boss ng Yakuza gang. Pagkatapos ay binigyan siya ng pagpipilian kung gusto niyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Kailangan niyang iwan ang kanyang asawa at anak na babae. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, kinuha ni Mr. Masaro ang pera. At iniligtas ang kanyang anak na may sakit at iniwan silang mag-isa. Nang marinig ito, nagalit si Ana Kobayashi at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang buhay matapos siyang iwanan ng kanyang ama. Sinabi niya na ang kanyang buhay kasama ang kanyang ina noong panahong iyon ay napakalungkot. Napakahirap nila, at handang ibenta ng kanyang ina ang sarili sa isang lalaking walang tirahan upang makakuha ng isang mangkok ng noodles para sa kanya. Sinabi rin ni Ana na handa ang kanyang ina na magnakaw ng isang piraso ng cake para sa kanyang kaarawan. Nang maglaon, inaresto ang kanyang ina at namatay sa bilangguan. At mula sa araw na iyon, nangako si Ana sa kanyang sarili na maghiganti sa kanyang ama. Dahil maraming ebidensya ang nabunyag, sa wakas ay ipinagpaliban ng hukom ang kaso at inaresto si Ana Kobayashi. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinapakita ang totoong Q-Team. At lumabas na, ang pinuno ng koponan, at dito nagtatapos ang serye.